Ito na, mga kababayan. Ito mga kababayan, iinit na naman ang dugo ninyo dito at sasakit na naman ang mga ulo ninyo dito. Sa advice ni Sara Duterte. Ano nga ba tong advice ni Sara? Ang advice po ni Sara mga kababayan ay patungkol dito kay Junvic Rimulya. Kung naalala ninyo si DILG Secretary Junvic Rimulya, na kung saan may na-post nga ito patungkol dito sa mga netizen or sa taong bayan sa Pilipinas na nag-aabang nga sa sitwasyon ng bagyo, kung ano na ang weather forecast, no? Kasi actually, DILG ang mag-a-announce nito kung may pasok ba o wala para sa lahat ng pangkalahatan sa buong Pilipinas. So, ang mga netizen nga hindi nagustuhan itong behavior ni Secretary ng DILG Junvic Rimulya. So, hindi na gustuhan itong behavior ni Secretary Junvic Rimulya ng DILG ay pinutakti ito ng mga basher niya. So, ngayon, mga kababayan, ay sumagot itong si Sara. Sabi ni Sara, kasi ini-interview siya, mga kababayan, na itanong sa kanya na ano ang magiging reaksyon niya dito sa problema ni Junvic Rimulya ng DILG patungkol sa ugali nga dito ni Junvic Rimulya nga parang may pagkabagets-bagets nga. Parang sabi nga ni Junvic doon na busog na ako, no? At maano na yung bugsi ko. Budsi ko ba yun? Bugsi o bugsi ko. Nakatulog, nakaidlip lang. O sa mga abangers dyan, eto na yung inaantay ninyo. Parang ganon. Actually, ganyan naman po talaga si Junvic Rimulya noon pa. Ngayon mga kababayan ay pinutakti ito si Junvic Rimulya at pinag-initan ng mga DDS. Alam nyo ba ang advice ni Sara, mga kababayan? So ito po ipaparinig ko po sa inyo mga kababayan. Ito po'y galing sa Inquirer.net. Iparinig ko sa inyo yung reaksyon ni Sara patungkol dito sa ugali, no, ni Junvic Rimulya. Ito. The Department of the Interior and Local Government's messaging approach, Vice President Sara Duterte emphasizes that a government department is separate as an institution from its head and must therefore maintain professionalism, especially when delivering information to the public. Wow. In an interview at The Hague, Netherlands, Vice President Duterte was asked to share her thoughts about the DILG's supposedly meme-like style of disseminating vital information to the public like class and government work suspensions. Sabi ni Sara, patungkol sa behavior daw ni Junvic Rimulya. Actually, itong si Junvic Rimulya kasi ng DILG Secretary, mga kababayan, ay palabiro po ito. Kumbaga, parang bagits-bagits ba? Parang millennial kasi yung utak niya. Halimbawa, pag sinabi mong gutom ka na, di itong poke ko kainin mo. Parang ganon. Natisod ka? Okay, kalaki ng mata mo, natisod ka pa. Parang ganon. Nabangga ka? Ang sagot niya, Diyos ko, kaliwaliwanag ng ilaw, nabangga ka pa. Parang ganun ba? Yung parang, basta ganun siya expression niya. Parang bagets-bagets. Ngayon, nag-react itong parang si Yorme Isko, Sir Elijah. So ngayon, mga kababayan, nag-react si Sara. Sabi niya, dapat, yung mga nasa government employee, yung mga nasa gobyerno, dapat professional. Wow! Sarcastic, sabi ni Summer. Dapat daw, sabi ni Sara, yung pag nasa gobyerno ka, nagtrabaho, dapat professional ka. Wow, galing sa'yo, Sara. Buti hindi ka tinamaan ng kidlat dyan sa dahig. Dapat daw, be professional kapag government employee ka. Putang ina, Sara, sa'yo pa nang galing. Pakinggan ninyo mga kababayan, reaksyon ni Sara. President Duterte says she was initially surprised when told about the DILG's posts. She adds that she checked if the posts really came from the agency's official account. Ayan, ito po yun mga kababayan, ang sabi ni Junvic Rimulya, patungkol ito sa weather forecast. Ang sabi kasi, mga abangers, sarap ng bugchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Eto na, inaabangan ninyo. Sa sarap daw ng kabusugan, na busog daw siya, nakaidlip lang saglit. Kasi nga, dapat i-update nga yung weather forecast di ba? Yung mga nangyari sa weather, kung saan na yung bagyo, saan yung tatama, kailan ganito, kung kailangan ba ang klase, walang pasok, ganon. So, nakaidlip lang daw siya kasi nabusog.
So, dapat, ang sabi ni Sara, dapat daw ay be professional. Kasi nasa gobyerno naman daw nagtrabaho. Actually, mga kababayan, noon-noon pa man si John Vic Rimulya, ganito na po talaga yung mga expression niya. Parang isko. Oo. So, ito na, mga kababayan. or if it had been hacked. Duterte then compares the DILG's case to the Office of the Vice President, which she says she respects as an institution separate from herself as Vice President. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may service, may servisyo, at merong boses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, they have to be professional. Correct. Hindi kasi Wow! Kung galing daw ito sa DILG official account, dapat daw be professional. Talaga, Sara? Ikaw nga, tinaguriang kang Vice President, tinuring kang public servant. Anak ng pateteng. Meron ka bang ganun, Sara? Ang galing mong mag-advise. Para kang top-notcher sa bar exam. Yeah. Para kang VIP treatment kapag nanood ka ng boxing or concert. 'Di ba? Alam mo ba yan, Sara? Nakita mo ba yan? Patawa ka talaga, Sara Buday Lustay, the Explorer, sabi ni Sir Michael Villarin. Na may salamin ba dyan sa dahig? Galing pa mismo sa'yo, ito pa. hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. The DILG was criticized by their supposedly casual way of posting announcements on class and work suspensions due to heavy rains brought by the southwest monsoon. Meanwhile, Interior Secretary John Vic Rimulya then doubles down on the DILG's approach, stating that it was his own way of communicating and that he will not change it. Diba? Narinig nyo, mga kababayan, sabi ni Sara? Katulad sa akin, meron akong spokesperson kasi siya yung magsalita patungkol sa nangyayari sa Office of the Vice President. Ako, iba din ang boses ko. Iba din ang boses ng spokesperson ko. Kaya ako dapat, kung nasa gobyerno ka, be professional. Manahimik ka nga, Sara. So, ibig sabihin, ikaw wala ka na sa gobyerno? Bago mo dapat yan sabihin kay John Vic Rimulya na pag nasa gobyerno dapat be professional, lalong-lalo daw kung account mismo yan ng DILG yung ginamit ni Rimulya, dapat be professional. Bakit, Sara? Ikaw, ano bang ginamit mo? Di ba BP ka? Di ba Vice President ka? Okay lang sana kung murahin mo yung presidente, bantaan mo yung presidente, yung First Lady at House Speaker, no? Kung hindi ka Vice President at hindi ka public servant or wala ka sa gobyerno, wala kang katungkulan o wala kang ranggo. Take note, Sara, ikaw ang pangalawa sa pinakamataas na makapangyarihan sa bansa. Di ba? Tapos sasabihin mo, be professional. So, ibig sabihin, wala ka ba sa bagay, mga kababayan? Tanggap naman natin na kahit magmura si Sara dyan, kahit manira siya dyan, kahit magbasto siya dyan, hindi naman po kasi siya nagtrabaho sa gobyerno. Siya po'y nagtrabaho sa tatay niya. Bakit? Sa panahon ng baha, wala siya. Sa panahon na may kalamidad o sakuna, wala siya. Bakit? Nasaan ba siya ngayon? Nandun siya sa dahig, doon siya nag-duty, doon siya nagsiservisyo, kasi ang siniservisyuhan niya ay ang tatay niya at hindi ang taong bayan. Kaya okay lang sabihin niya na kapag nasa gobyerno ka, be professional. Tama naman. Tama yung advice ni Sara na dapat hindi siya pamarisan, hindi siya gayahin. Bakit? Kasi kapag gayahin natin siya, Vice President siya ng Pilipinas, public servant siya,
government employee siya, tapos magmura ka, tapos ang pangit ng ugali mo, tapos hindi ka magtrabaho ng ayos, gala ka lang dito, gala doon, lipad ka dito, lipad ka doon, Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga dapat gayahin si Sara. Kaya tama naman ang advice niya kay John Vic Remulla na be professional. Totoo 'yon, mga kababayan. Pero sa totoo lang mga kababayan, nakaka-insulto yung ganun, no? Yung magsabi na kapag government employee ka, be professional. Kung mismong yung nagsabi na isang government employee din ay nagtrabaho siya sa gobyerno, public servant, ay nagsiservisyo sa publiko, at isang professional. Ang tanong, lahat dun sa tatlo yun, wala siya. Kasi ang sabi niya, kapag government employee ka or kapag nasa government ka, dapat professional ka. Diba? Pakinggan ninyo mga kababayan. Kapag nasa gobyerno ka daw, dapat professional ka. Tanungin ko kayo mga kababayan, meron bang ganun si Sara? Wala. Professionalism? Wala siyang ganon. Bakit? Nasa gobyerno ba siya? Yes, nasa gobyerno siya. Bakit? Siya ang pangalawa sa pinakamataas na makapangyarihan sa ating bansa kasi vice president siya. Pero pag sinabi natin, nagserbisyo ba siya? Wala pong ganon. Hindi po siya nagserbisyo, hindi po siya nagtatrabaho. Ngayon, pangalawa, pag sinabi natin public servant ka, dapat professional ka. Professional ba siya? Nagserbisyo ba siya sa tao? Wala rin, mga kababayan. Diba? So, dapat lang na tama ang advice ni Sara. Kapag ikay na magiging public servant or nasa gobyerno ka ng trabaho, dapat professional ka. Diba? Kaya tama lang ang advice niya kay John Vic Remulla. Na dapat professional. Kasi si Sara, hindi po siya professional. Diba? Lahat po ng sasabihin ko, serbisyong publiko, serbisyo sa tao, nagtrabaho sa gobyerno, wala pong ganun si Sara. Pangalawa, professional ba siya? Public servant ba siya? Government employee ba siya? Wala po siyang ganun. Pangatlo, nagtatrabaho ba siya sa tao? Nakikita nyo ba na sinasahuran siya sa tax ng taong bayan? Pero present ba siya? Sa loob po, simula po nung nakulong ang tatay niya, simula po nung nakulong ang tatay niya, ay swerte na lang kung si Sara ay present sa attendance bilang Vice President sa Pilipinas sa isang linggo. Swerte na kung meron siyang logbook doon sa attendance niya sa Office of the Vice President. Simula nung nakulong ang tatay niya, sunod-sunod yan. Pumunta ng Qatar, pumunta ng Dahig, tapos umuwi, pumunta ng Malaysia, tapos Qatar, tapos bumalik ng Dahig, tapos nag-Australia, tapos pupunta ng Korea, tapos pupunta ulit ng kung saan. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap po paniwalaan si Sara na kapag siya po ang mag-advise. Bakit? Kasi lahat po ng sinasabi niya mga kababayan, hindi po nagre-reflect sa kanya. Diba? Napansin nyo ba mga kababayan na kadalasan na lang sa i-advise ni Sara, siya ang napupuna? Kaya kung ako sa'yo Sara, kapag in-interview ka sa mga ganyan, dapat sabihin mo hindi ka na magsasalita. Bakit? Kasi instead na hindi ka kasali sa issue, nadadamay ka. Katulad niyan kay John Vic Remulla. Ma'am Rica Galang, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much po ma'am. Katulad dyan kay John Vic Remulla, hindi naman dapat isali si Sara dyan kasi hindi naman siya kasali. Pero ano kasi siya nadadawit kasi siya. Bakit? Sa kanyang advice na dapat kapag nasa gobyerno ka, professional ka, siya nasa gobyerno din siya pero hindi naman siya professional. Ang yung sinabi niya na dapat responsible, dapat may ganito, katulad sa kanya daw, nasa office, wala po siyang ganun. Mahirap kasi yung sabihin mong abogada ka pero wala kang kasong na ipanalo ba? Mahirap yung sabihin mong abogada ka pero wala kang hinahawakang kaso. Kaya wag kang magsabi na ganyan ka. Tsaka pangit pakinggan na tawagin mo yung sarili mong vice president ka pero hindi ka naman nagsiservisyo sa Pilipinas, 'di ba? 'Di ba ang pangit mga kababayan? Kaya nga kung ako bilang advisor ni Sara, isa lang advice ko, wag ka na magsalita. Bakit? Kasi kahit hindi ka kasali sa issue, nadadamay ka.
Bakit? Lahat ng issue may mapupuna sa iyo eh. Katulad niyan, kay John B. Cremulya, nagbigay siya ng advice. Samantalang siya mismong nag-advise, isa ding government employee, at sabihin niyang be professional, pero siya hindi professional. Di ba nadadawit siya? Lahat na lang, katulad yan, pag may baha, sabihin niya, ipunin ninyo lahat ng tubig baha, tapos ipadala ninyo doon sa Malacanang para may inumin at ipainom ninyo kay Marcos. Sabi niya, ngayon ang tanong, buti pa si Sara, nagbigay ng advice na ipunin lahat ng baha. Pero siya, isang vice president, wala man lang ginawa kasi kada baha, wala siya. Diba lahat na lang, mga kababayan, ng mga napupuna at nasabi ni Sara, nagre-reflect sa kanya, natatamaan siya. Katulad niyan, sabi, si Lisa namimigay, nagpapakitang gilas, nagpaplastikan lang naman, nag-abot ng bigas kasama si General Torre. Pero si Lisa at si General Torre, nag-ikot sa ulanan. Pinuntahan yung mga apektado at nasalanta sa baha. Samantalang siya nandun sa dahig. Puro lang puna, puro paninira. At puro na naghahanap ng mabubutas. Lahat na lang talaga, Sara. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka na magsalita. Bakit? Kasi kahit hindi ka kasali sa issue at sa usapan, madadawit ka kapag magsalita ka. Kasi nagre-reflect sa'yo eh. Diba? Napansin niyo mga kababayan, lahat ng mga pinuna ni Sara, bumabalik sa kanya. Iba ang tanong, iba ang sagot. Kapag tinanong mo siya, anong masasabi mo sa labanan ni Basti ngayon at ni General Torre, hindi sumipot yung kapatid mo. Pag sinabi niya, hindi naman niya kailangan kasi makapagsuntukan or makipagbubugan kasi unprofessional po yung ganyan. Siyempre, ang reaksyon agad ng tao, wala naman kayong pinagkaiba, kapatid mo yan eh. Kasi ganyan din ang gawain ng tatay mo, bastos ang bunganga, kaya nga nag-reflect sa mga anak. Diba? Kita nyo mga kababayan, kaya Sara, wag ka nang mag-react. Magre-reflect lang sa'yo. Masisira lang yung pangalan mo. Diba? Ma'am Parisiana, at kay Mama Ribet. So ito, yung sunod mga kababayan, nakakagigil yung ikaw na yung walang modo, ikaw na yung unprofessional, tapos ikaw pa yung magbigay ng advice. What the heck? Diba? So ito mga kababayan, yung sunod. Isip-isip muna bago dakdak.